Alright, so once again, yan magandang gabi po para sa ating lahat, nasa Pilipinas ka man or nasa ibang bansa. Ito ang ating Kaiser Ultimate Health Builder na pag-uusapan po every Friday. Ito yung tinatawag natin na 3-in-1 savings plan. Okay? By the way, my name is Winifred Pungan Asuncion Jr. And bago po tayo mag-start, okay, let us start with our opening prayer. Okay, let us put ourselves in the holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. All together, today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. So once again, welcome to IMG or International Marketing Group, na kung saan ang IMG po is nag-o-offer about total financial solution. And isa po sa mga solusyon natin ay yung ating Kaiser Health Group Incorporation. And sa ating Kaiser, si Cheryl Cosim ang ating brand ambassador. Sabi nga ni Cheryl, alagang Kaiser, alaga ka kapatid. And ito laging good news po para sa ating lahat dahil tuloy-tuloy yung pagtangkilik po ng ating Supreme Court, lower court and higher court, ang ating Kaiser bilang healthcare provider po nila. Okay, so ilang taon na rin na ito yung ginagamit nilang healthcare provider, ang ating Kaiser. Okay, ganun din po sa House of Representatives, Department of Justice, Senate of the Philippines, PIDEA, TESDA, okay, different municipalities, Land Bank, BIR, DPWH, Commission on Higher Education, DAR. So mostly, karamihan sa ating mga government institution ay ang kanilang healthcare provider ay ang ating Kaiser. And ito po yung ino-offer natin para sa lahat ng ating mga government institution, para sa lahat ng mga government employees, yung tinatawag natin na National Healthcare Shield, which is meron na itong annual mode of payment na 7,000. Tamang-tama ito dun sa kanilang medical allowance na bigay ng ating government, na meron na po itong maximum benefit limit na 70,000 pesos per illness, and covered na po nito yung ating tinatawag na 5-point health card benefits, yung pagkakaroon ng preventive healthcare, inpatient care, outpatient care, emergency care, at saka yung ating dental care. And kasama na rin po dito yung ating financial care assistance. Ito po is exclusive po para sa lahat ng mga government employees natin. And para naman sa mga non-government, meron tayong short term. Ito yung binibigay naman ng mga private company sa kanilang mga employees, yung ating short term. So pwede ito sa mga mini group o mga group rates, sa mga big account, So ito po yung ating short term. Pwede rin po ito sa individual, pwede rin po ito sa family. Kasama na po dyan ang ating dependent. Kung gusto mong maglagay ng dependent, okay, pwede po ito para sa para sa ating family. Okay? Then mag-usapan natin right now yung ating Kaiser Ultimate Health Builder. Okay? Ang ating Kaiser, para sa kalaman na rin po ng lahat, ay nag-start po ito 2004. Okay? At ang ating President and Medical Director po ngayon ay si Dr. Alea Uy Yulo. And advantage po ng ating Kaiser, we have more than 2,000 na accredited hospitals and clinics nationwide po yan. And we have also more than 12,000 accredited doctors. Kaiser Medical Center, meron na po tayong 9. And mostly, yung mga Kaiser natin, matatagpuan yan sa mga selected na mga SMs and Robinsons. And advantage din ng ating Kaiser, we have 24/7 call center, customer care center, at yung ating liaison officer. And another advantage ng ating Kaiser, mostly lahat ng mga
malalaking mga private hospital. Okay, tulad ng St. Luke's Medical Center, the Medical City na makikita po yan sa loob ng SM, okay, Makati Med, Cardinal Santos Medical Center, Chinese General Hospital, no? Mostly sa lahat ng mga malalaking mga private hospital, accredited po ang ating Kaiser. Okay? So again, ang ating Kaiser is nag-offer about short term at yung ating long term. Sa ating long term, ito yung advantage para sa lahat. Lalo na pag meron ka ng short term na benefits na binibigay ng iyong company, then ito yung napakagandang pagkakataon para at least kahit papano mapaghandaan mo na rin, no? Mapaghandaan mo na rin yung para sa retirement mo. Dahil alam naman natin, once na nag-retire tayo, once na wala na tayo sa company, mawawala na rin yung healthcare benefit mo. Kaya advantage sa ating Kaiser sa long term, okay, ito yung pwede mong magamit pag nag-retire ka, pagtanda natin. Na ang ating Kaiser is 7 years lang itong pag-iipunan. Okay, 7 years mo na pag-iipunan, pero covered ka sa loob ng 20 years. Yan po yung isang napakagandang advantage ng ating Kaiser. No? Dahil 7 taon mo lang itong pinag-ipunan, pero covered ka na sa loob ng 20 years. Okay? At ito talaga yung pinaka-the best na pagkahanda para sa ating pagtanda, yung magkaroon tayo ng ating long term para sa ganon kahit matanda na tayo, meron pa rin tayong magagamit na healthcare for hospitalization. And wala pong ibang broker ang Kaiser kundi ang IMG. IMG po is International Marketing Group. Ibig sabihin, walang ibang makakapag-offer sa'yo about Kaiser kundi IMG. At kung IMG member ka rin, pwede mo itong i-offer sa lahat. Okay? So ang IMG po is a financial school na nagtuturo about financial education. Na ang kagandahan sa IMG, it's not only about learning, no? Hindi lang puro education, okay? Kundi yung execution. And ang IMG po is nakapartner ito into different financial services. Tulad po ng healthcare, nandyan po yung ating Kaiser. So meron na tayong access, lalo na pag IMG member ka, no? Meron ka lang access sa ating healthcare, sa Kaiser, meron ka lang access sa ating life insurance, non-life insurance, investment sa stock market, ganun din po sa ating real estate and other allied financial services. Ganyan po kalawak, no, yung meron tayo sa pagiging IMG member or sa International Marketing Group. At pag-usapan natin right now, yung ating healthcare, yung ating long-term care sa ating Kaiser. Okay? So sa IMG, tinuturo sa atin paano ka makakapag-build ng ating solid financial foundation. Yan po yung makikita natin dyan sa ating libro, para siyang bahay, no? Which is makikita sa pinakababa ay yung pinaka-pundasyon is yung ating healthcare. Yan po yung pinaka pundasyon ng ating finances, yung pagkakaroon ng ating healthcare. Alam naman natin na napakamahal magkasakit. So dapat meron tayong healthcare, okay? Meron tayong protection, lalo na pag ikaw yung breadwinner, ikaw yung nagtatrabaho, nagsasacrifice para sa family mo, dapat meron tayong life insurance. At the same time, no, tinuturo din ng IMG paano mag-manage ng utang. Okay, as much as possible, dapat walang utang. Okay, mag-build ka ng emergency funds, at least 6 times ng iyong monthly income dapat laman ng savings account mo. Then, pwede ka lang makapag-start na makapag-invest with a purpose. And advantage dito sa ating pagbibuild ng ating solid financial foundation, 3 dito sinasagot na ng ating Kaiser, yung healthcare, insurance at investment. Yan po yung advantage sa ating long-term care, dahil meron ka ng healthcare na magagamit for hospitalization, meron ka ng insurance for family protection, at meron ka ng investment para sa iyong retirement. Now, bakit kailangan natin ang mag-ipon? Meron tayong tinatawag dito na the X-curve concept, no? 2 linya lang to, isang linyang pataas, ito yung tinatawag natin na money line. Isang linyang pababa, ito yung tinatawag natin na responsibility line. Mostly, kapag bata pa, walang masyadong ipon. Okay? Walang masyadong ipon. Kahit nga may edad na ngayon, kahit nga matanda na ngayon, wala pa rin ipon. So dito, okay, habang ikaw ay wala pang ipon, napapansin mo, napakalaki ng responsibility mo sa buhay. So ano yung kailangan natin gawin? Pataasin mo yung money line.
Ito yung money. Pataasin mo na yung money line para magkaroon ka ng big savings. Habang pinapataas mo to, nag-iipon ka, nag-i-invest ka, mapapansin mo, yung malaking responsibility mo sa buhay, bumababa yan hanggang pagtanda mo. Para pagtanda mo, less responsibility ka na. So kung ngayon, wala kang kaipon-ipon, ang taas ng responsibility mo sa buhay, ano yung inaasahan mo? Yung active income mo, yung trabaho mo, yung kinikita mo. Then, less secure po tayo dito. So, yung ginagawa mo, you work hard. No? Trabaho ka lang ng trabaho, part-time dito, part-time doon, no? Sacrifice dito, sacrifice doon, dahil napakalaki ng responsibility na meron tayo. So, anong kailangan mong gawin? Ito yan, kailangan maaral mo. Kaya paano mo pataasin yung money line mo para sa ganon, no? Maging secure, para more secure tayo pagtanda natin. Kaya yung active income na meron kayong kinikita mo right now, convert mo na yan into passive income para magkaroon ka ng money working for you. Dahil alam naman natin, pagtanda natin, wala na po tayong trabaho. Yung responsibility na yan, permanent needs yan na kahit matanda ka na, kailangan mo pa rin kumain. Lalo na, what if pag nagkasakit pa tayo, diba? So napakahalaga. Okay? So ngayon, during your productive years, ilang taon ka na ngayon at ano na yung meron ka? Bata ka pa ba? 25 ka pa lang? 35, 45? Okay? Ano na yung meron ka ngayong habang ikaw ay nagtratrabaho? That is during the productive years, no? Now, sa buhay natin, mapapansin po natin, no? Na dun sa life, kung titingnan niyo po yung word na life, okay? Yung dalawang letra sa gitna, that is if. What if? Meron tayong if sa buhay, no? What if? Unang if natin. What if I die too soon? What if you die too soon? Paano pag maaga kang kinuha ni Lord? Question. Sino ang mag-aalaga sa family mo? Sino ang magpapatuloy na magbibigay ng financial support para sa family mo? So, ang solusyon, dapat meron tayong life insurance. Kaya, huwag tayong maging allergic when it comes pagdating sa life insurance. So ibig sabihin, habang nagtratrabaho ka, dapat meron ka ng life insurance. Protection mo 'yan para sa family mo, para anytime pag kinuha man tayo ni Lord, at least hindi kawawa yung pamilyang may iwan. Okay? Second if, what if you live too long? Paano pag binigyan tayo ni Lord ng mahabang buhay? Okay? Sino ang mag-aalaga sa iyo pagtanda mo? What if kapag nagkasakit ka, pagtanda mo wala ka ng trabaho, okay? Wala ka ring ipon. So paano na? So ano yung solusyon natin? Dapat pagtanda natin, meron tayong investment. Investment na yan yung nagtratrabaho para sa iyo. Yan na yung pera mo na nagtratrabaho para sa iyo, yung tinatawag natin na passive income. Okay? At the same time, dapat meron ka pa rin healthcare pagtanda mo. Para anytime na magkasakit ka, okay? At least alam mo sa sarili mo, hindi ka pabigat sa mga anak mo. What if wala kang asawa? What if wala kang anak? Sino ang aasahan mo na mag-aalaga sa iyo pagtanda mo? What if kung wala kang pera pagtanda mo dahil di ka nakapag-ipon? Alam natin ano yung pwedeng kung ano yung pwedeng mangyari, no, pagtanda natin kung hindi natin yan napaghandaan. Okay? So, ito yung tatlo, no, na napakahalaga na paghandaan natin. What if I die too soon? Dapat meron tayong life insurance. Yan po yung isang solusyon natin. What if I got sick? No, dapat meron kang healthcare. And what if binigyan ka ni Lord ng napakahabang buhay? Okay? Dapat meron tayong investment, no, money working for us. And itong tatlo na to, ito yung tinatawag natin na three major financial needs, na meron ka dapat life insurance, okay, para sa family mo, meron kang healthcare na magagamit pag nagkasakit ka, meron kang investment, okay, para pagtanda mo hindi ka kaawa-awa. And you know what? Okay, itong tatlo na to, what if, no, meron na tong solusyon. Okay, yan po yung binibigay na solusyon ng ating Kaiser Ultimate Health Builder
dahil sumasagot na to doon sa tatlo, no, sa pagbibuild natin ng ating solid financial foundation. Meron ng healthcare, insurance, at yung ating investment para sa ating retirement. Kaya tinatawag natin ito na the complete financial plan. Okay? So yan yung ating Kaiser. Then, so dito sa ating Kaiser, okay? So makikita niyo dito sa ating dito sa ating sample, no. So dito nagsimula at the age of 22, sana all, no, bata na nakapagsimula. Pero it doesn't matter, basta as long as na pwede ka pa, okay? May pagkakataon pa, it's not too late para at least makapagsimula pa rin tayo ngayon. Okay? So sa ating Kaiser yan, meron healthcare, insurance, savings. Pag-usapan natin yung benefits, no, ng ating long-term care. Okay? So unang-una, ang ating Kaiser para sa lahat, 7 years mo lang itong pag-iipunan. 7 taon lang. Then covered ka na sa loob ng 20 years. So ito yung ating mga plan. Ang pinaka mababa na plan natin, lowest plan natin, yung K45 plan. At yung pinakamataas na plan natin is yung K1 million plan. Now, dito sa ating sample, pag-usapan natin, sample natin yung naka-highlight na yellow, okay, that is K100 plan. Now, let's say for example, lahat tayo dito, K100 plan yung sinimulan natin na savings natin sa ating Kaiser. Ang K100 plan, meron ka na ditong term life insurance na 450,000 pesos. Kapag natural death, kapag namatay sa sakit, as long as nakadalawang taon na tayo ng ating pagbabayad ng ating Kaiser. Okay, so ibig sabihin, after 2 years na nagbabayad ka ng Kaiser mo, nagkasakit, at yan yung naging dahilan ng iyong pagkawala, no? So ibig sabihin, since meron kang K100 plan, 450,000 pesos makukuha yan ng family mo or ng beneficiary mo. At the same time, advantage sa ating Kaiser, yung policy mo, yung healthcare policy mo, may transfer pa ito doon sa iyong primary beneficiary. Kahit 2 taon pa lang yung nababayaran, nagkasakit na matay, may papamana mo pa yung policy mo, may ililipat doon sa primary beneficiary mo, sa kanya na may papangalan, wala nang babayaran, siya na yung gagamit ng healthcare benefit nito. At kapag nag-mature ang plan, makukuha pa rin yung maturity value nito. Okay? Ano napansin natin when it comes sa kanyang insurance benefit, walang nasayang doon sa 3 benefits na meron ka. Yung insurance na claim, yung healthcare na transfer na pamana, fully paid na rin, at yung maturity makukuha pa kapag nag-mature ng plan. And what if kapag accident naman yung naging cause of death? Aksidente yung kinamatay. So sa ating Kaiser, meron na rin tong kasamang accidental death coverage. And upon approval ng ating plan, covered ka na when it comes sa accidental death coverage. So ibig sabihin, kahit 1 month pa lang na aksidente na matay, okay, basta covered yung accident, okay, hindi nakainom, nag-drive, okay, so at least covered yung accident, merong 900,000 na makukuha ng ating beneficiary. Mapapansin mo yung term life insurance niya, kapag natural death, 450,000 times 2, kapag accidental death, kaya 900,000 makukuha ng ating beneficiary. So kahit wala pang 1 month, same pa rin. Yung policy, may transfer pa rin, may papamana mo pa rin doon sa primary beneficiary mo, fully paid na. At kapag nag-mature ng plan, makukuha pa rin yung 1.1 million pesos na maturity value nito. Walang nasayang doon sa mga benefits na meron ka sa ating Kaiser. That is why tinatawag natin to na ipon na walang katapon-tapon. And what if kapag nagkasakit, okay, as long as no, naka-1 taon na tayo ng ating pagbabayad, meron ka ditong annual benefit limit na pwedeng magamit for hospitalization na 60,000 pesos kasama yung sa room and board na 1,000 pesos per day. As long as naka 1 year na tayo ng pagbabayad. Okay? And wag lang po sa pre-existing illness. Dahil during the 7 years na ikaw ay nagbabayad, hindi pa po covered dito ang pre-existing illness. And advantage ng ating Kaiser, kapag hindi ka nagkasakit, no, during the paying period
during the 7 years na ikaw ay nagbabayad, hindi ka nagkasakit, hindi mo nagamit yung annual benefit limit nito na 60,000, then meron kang bonus. Yan yung tinatawag natin na long-term care bonus dahil ibabalik ni Kaiser 85% ng total premium na binayad mo. Okay? That is yung 350,000 pesos. Kasama yan, take note, kasama yan na makukuha mo kapag nag-mature ang iyong plan on the 20th year. Kaya pag nag-mature ang iyong plan, meron kang 1.1 million pesos na magagamit para sa iyong retirement, para sa iyong healthcare fund. Okay? Na kahit matanda ka na, wala ka ng trabaho, at least meron ka pa rin magagamit, no, na healthcare fund anytime na magkasakit, ma-hospital, ma-confine tayo. Yan yung advantage. Yan yung napakagandang advantage na sinasagot ng ating Kaiser. Okay? So, 7 years mo lang itong pag-ipunan, then covered ka sa loob ng 20 years. So, nag-start ka at the age of 22, plus 20 ka lang. Okay? Pagdating ng 42, matured na yung plan mo, meron kang 1.1 million pesos. And, okay, meron tayong tatlong option kapag nag-matured ang plan. Okay? So, una, pwede mong ilamsam yung 1.1. Pwede mo na yung i-withdraw. Okay? Just like yung sample natin at the age of 42, matured na. Kung gusto mong i-withdraw yung 1.1, pwede na po. Then, tapos ka na sa Kaiser. Or, another option. Okay? 50% lang i-withdraw mo, 50% iwan mo. Okay? So, meron ka pa rin magagamit na healthcare fund kapag nagkasakit. Pag hindi nagkasakit, withdrawable pa rin po. Yan. And what if hindi mo muna kukunin? Diyan lang muna, bata pa, 42 years old. Pinaabot niya ito at the age of 60. Pagdating niya ng 60, yung 1.1, magkano na yung 1.1? That is 6.4 million pesos na pagdating niya ng 60. And kapag pinaabot pa to at the age of 65, yan po ay nagkakahalaga na ng 10.4 million pesos pagdating niya ng 65. Anong edad siya nagsimula? 22. Okay, at the age of 29, natapos niya ng bayaran. Pero pagdating niya ng 65, meron siyang 10.4 million. So what if at the age of 65, nagkasakit, na-confine, lahat na ng sakit. Okay? And let's say nagkaroon ng hospital bill, 500,000 o 1 million pesos na hospital bill. Problema ba yung 1 million pesos na hospital bill at the age of 65 kung meron kang 10.4 million pesos na healthcare fund? Of course, hindi. Problema yan kung wala kang naipon, wala kang pera, okay, wala kang healthcare, saan kukunin yung 1.1 million? Of course, no, sa tulong ng mga anak natin, sa government o kung sino man ang pwede nating hingan. Kaya dito pinapakita natin na at least no, sa ngayon, alam natin na pwede nating paghandaan yung pagtanda natin, lalong-lalo na when it comes sa hospitalization. Okay? So dito, yung ating Kaiser, okay, pag-usapan natin yung during the 7 years na tayo po ay nagbabayad. Okay? So ito yung tinatawag natin na accumulation period. Ito yung immediate medical benefits natin. Number 1, okay? Pwede mo lang magamit yung annual physical examination benefits nito. As long as naka 1 year na tayo ng ating pagbabayad. So ibig sabihin naka 1 year ka na, or kung annual yung payment mo, then pwede mo lang magamit yung kanyang annual physical examination, APE. Okay, covered na dito yung ating basic 5, no? So kasama na diyan physical examination, chest x-ray, routine fecalysis, routine urinalysis, complete blood count, CBC. At kasama na rin dito, okay? Kung ni-request ng doktor mo, kailangan mo magpa-ECG, kasama na rin. Okay, kung kailangan mo magpa-pap smear, kasama na rin, 35 years old and above. So libre na yan. Okay, yearly, sa loob ng 7 years habang ikaw ay nagbabayad. Mas maganda, maximize mo to, no? Dahil yung kasabihan na prevention is better than cure, para maiwasan natin yung magkasakit. Okay? Pag ginamit mo to, hindi ka nagkasakit, advantage mo pa. Bakit? Ibabalik ni Kaiser yung 85% na total premium na binayad mo. And
During the 7 years, kasama na rin yung dental benefits, no? Unlimited dental checkups, unlimited simple tooth extraction, once a year pre-dental prophylaxis, recementation of jacket, crowns, inlays, onlays, saka minor adjustment of dentures. So kasama na yan during the 7 years na tayo po ay nagbabayad. And sa sample natin, K100 plan, meron ka ng 1,000 pesos per day para sa room and board. Meron ka ng annual benefit limit na 60,000 per year sa loob ng 7 years. At yung ating basic medical health benefits, ito when it comes sa ating mga physician's fees, no, surgeon's fee. Okay? So kasama na lahat yan. So as long as, ano nakalagay dyan, as long as naka 1 year na tayo ng ating pagbabayad. Okay? Then, kasama na rin dito, waiver of installment due to death or credit life. And waiver of installment and premium due to total and permanent disability. Okay? So waiver of membership fee due to death. Ito yung binanggit natin kanina. Pag natural death, as long as nakadalawang taon na tayo ng ating pagbabayad. So after 2 years, nagkasakit, namatay, then mawi-waive na po yung premium and mapupuli paid na po yung contract, may transfer pa ito doon sa primary beneficiary natin. Then yung number 7, waiver of membership fees due to total and permanent disability. Subject pa rin po ito sa 2 years contestability period. Ibig sabihin, okay, na aksidente, okay, sa pagkaka-aksidente niya, dineclare ng doktor after 6 months. After 6 months, okay, na hindi na siya pwedeng makapagtrabaho dahil sa kanyang pagkaka-aksidente. Then, Kaiser shall waive the payment. So, mawi-waive na. Hindi niya nababayaran. Okay? Then, pwede niya lang gamitin yung healthcare benefits nito at kapag nag-mature ang plan, makukuha pa rin yung maturity value nito. Okay? Then, number 8, term life insurance coverage 450,000 kapag natural death. And kapag accidental death and dismemberment benefit, another 450,000. Kaya total, 900,000 pesos. So, yung insurance coverage ng ating Kaiser hanggang 75 lang. So kung 55 ka nag-start, tamang-tama, naka-insured ka hanggang 75 ka. Kung 56 ka nag-start, naka-insured ka hanggang 75 ka. Kung 59 ka nag-start, naka-insured ka hanggang 75 ka. Okay? Then magmamature yung plan mo on the 20th year. Kung 59 ka, magmamature yung plan mo at the age of 79. Pero insurance coverage mo, kaya naka-insured ka hanggang 75 years old ka. Right? So kasama na accidental death and dismemberment benefit. Ito yung pag naputulan ng dalawang kamay, dalawang paa, 100%, okay, makukuha ay yung insurance benefit. Then, meron na din tong kasamang family assistance service. Okay? And ito po is subject po sa approval ng ating Kaiser. Ito yung tinatawag natin na family assistance service na which is pwedeng magamit no, ng first degree of consanguinity, yung immediate family natin. Pag single ka, either parents mo o kaya kapatid mo. Pag married ka, either asawa mo or mga anak mo. Pero take note, subject po ito for approval. Alright? Then, after 7 years, tapos ka nang magbayad, no? Ano yung mga may dadagdag na benefits? Okay, so on the 8th year, okay, so kumikita na yung ating investment, then covered na. So tandaan, so after paying period, covered na ang outpatient. So pwede mo na yung magamit for regular check-up, laboratory, okay? Pero of course, kung magkano yung magagamit mo doon, may babawas na yun doon sa healthcare fund mo. Okay, so covered na outpatient, inpatient, maternity benefits, pre-existing illness. So kung meron kang pre-existing illness, pwede mo na rin siya magamit since fully paid mo na yung Kaiser mo. And kasama na rin yung dreaded illness. Okay, covered na po yan on the 8th year hanggang mag-matured yung ating plan on the 20th year. Okay, so pre-existing illness, covered na. Congenital conditions, covered na on the 8th year. Alright? Then, ito yung mga sample ng ating mga pre-existing illness. Okay, so nandyan na yan, yung mga, just like diabetes, ano pa yung mga, nandyan yung mga popular, liver cirrhosis, kidney disease, no? So covered na yung cancer, covered na yan on the 8th year. Okay, so yung ating dreaded disease, kasama na rin siya. Okay, so pwede na itong magamit, no?
And of course, kailangan pa rin dapat meron tayong PhilHealth. Pag walang PhilHealth, okay, yung mababawas dapat na, yung shoulder dapat ng PhilHealth, since wala kang PhilHealth, i-shoulder po natin yan. Okay? Then grace period, 30 days. Okay, wag nating hahayaan lumampas ng 30 days para hindi po malaps. At kapag nalaps, okay, pwede tayong mag-reinstatement. Advantage ng Kaiser, meron kang 2 taon na palugit para mag-reinstatement. Kapag pinalampas mo yan ng more than 2 years, hindi ka nakapagbayad, okay, without prior notice nakalagay dyan, okay, mapo-forfeit po o mateterminate na yung plan mo. Okay, so pwedeng update, ibig sabihin 1 year di mo na bayaran, monthly payment mo, magkano yung 1 year na monthly payment mo, babayaran mo lahat yon. Plus, magkano yung penalty plus yung reinstatement fee kapag update. Okay? What if kapag redate, di ko na kayang bayaran yung buong 1 year na hindi ko na bayaran, pwedeng redate. Paano yung redate? Magkano monthly mo? Yun lang yung babayaran mo. Okay? Plus yung 300 na reinstatement fee. Then, tuloy-tuloy mo na yan. Okay? Question. Sir, alimbawa, after 3 years, gusto ko lang isurrender. Yung healthcare ko, wala na akong pambayad. Okay? Question. Pwede ko bang makuha lahat ng binayad ko? Of course not. Okay? Dahil may break contract ka. So, pag ang isang client nagsabi sa akin na, sir, hindi ko na kayang bayaran, i-withdraw ko na lahat ng binayad ko, hindi po pwede. Okay? Hindi mo pwedeng ma-withdraw lahat ng binayad mo. Although pwede mong i-refund, pero hindi lahat ng binayad mo, hindi 100%, kundi 10% lang. Kaya hindi ko po ina-advise na kung ang iniisip mo dahil emergency, gusto i-withdraw mo na lahat ng nabayad mo dahil pagkakaalam mo, mawi-withdraw mo lahat, hindi po. Okay? So break contract, nasa 10% lang. Kaya hindi ko po ina-advise na i-withdraw pag halimbawang emergency. Kaya nga tinuturo natin yung pagkakaroon ng emergency fund para hindi mo gagamitin yung healthcare mo. Okay? So is it transferable? Yes, natra-transfer po yung policy kapag namatay si policy owner. Okay? Then, ito yung sumasagot na dun sa ating tatlong if, no? So what if I die too soon? Meron na siyang life insurance. What if I got sick pag nagkasakit? Meron na tong healthcare na magagamit. What if binigyan ka ng mahabang buhay? Meron na tong investment para sa ating retirement. So yan po yung solusyon natin, no? Na ino-offer sa pamamagitan po ng ating Kaiser. Advantage ng ating Kaiser na ipapamana. So ibig sabihin, kapag meron kang Kaiser plan, meron ka lang peace of mind. Peace of mind in the sense na kapag nagkasakit ka, may healthcare ka na magagamit. Okay? Lalo na pagtanda natin. Pag kinuha tayo ni Lord, okay, merong insurance claim na makukuha ng ating family. At the same time, may transfer pa yung healthcare policy nito doon sa ating primary beneficiary. Okay, hindi ka nagkasakit, ibabalik naman yung 85% ng total premium na binayad mo. And kapag naabot natin yung maturity value ng ating Kaiser, meron kang investment, no, na magagamit para sa iyong retirement. Okay? So yan po yung sinasagot ng ating Kaiser. Then ito yung ating plan, no? Pag 10 to 40 years old ka, sino dito 10 to 40? Okay? Lowest plan para sa edad na 10 to 40 yung ating K45 plan or yung ating K50 plan, no? Pag 40 ka na, okay, mas advice ko yung K100 plan para mahabol natin yung ating retirement at the age of 60. 41 to 50 years old, no? Pag ikaw naman ay 41 to 50 years old, lowest plan natin yung ating K60 plan. Okay? So, pag 51 to 60 years old naman, lowest plan natin K75 plan. Okay? And highly recommended para sa lahat, K100 plan. Ang ating Kaiser, pwede siyang bayarang monthly, quarterly, every 3 months, discounted ka dito ng 3%. Semi-annual, every 6 months, discounted ka ng 10%. Okay? Pag annual naman, yearly, discounted ka ng 2 months. Mas malaki po ang discount kapag annual ang payment po natin. Okay? So yan yung ating mga plan. Okay? Yan yung ating mga insurance coverage ng bawat plan natin. Okay? K200 plan, ito yung monthly niya, quarterly, semi, annual hanggang K425 plan yung nakikita nyo dito. No? Yung ating plan is up to K1 million plan. Okay? So yan.
Then first, no, paano tayo makakapag-start? Para at least no, hindi ka magkamali sa pag-start ng iyong Kaiser. Tandaan yung ating abundance formula. Okay? Pay yourself first. So, sa ating abundance formula, ito tinatawag natin na 10-20-70 rule. Anong ibig sabihin ng 10-20-70 rule? 100% ng monthly income mo, ang unang ibabawas natin 10% para kay God. Tithes, no? Pasasalamat natin kay Lord. Kahit anong simbahan mo, kahit anong religion mo. Okay? Kailangan magbigay tayo ng tithes, no? Pasasalamat para kay Lord. And 20%, magkano monthly income mo? Compute mo na ngayon. Okay? Magkano kinikita mo buwan-buwan? Tanggalin mo na yung 20%. Okay? Magkano ang 20% ng monthly income mo? Compute mo. Yan yung ilalagay mo sa iyong Kaiser for 7 years. Okay? Then, yung may iwan na 70%, yan yung ibabudget natin para sa ating lifestyle. Alright? So, yan yung ibabudget mo. So, tanggalin mo na yung 10% para kay God, 20% para sa sarili mo, savings and investment mo. And yung 70%, yan yung ibabudget natin para sa ating lifestyle. Okay? So, tandaan, the best time to start is now. Wag mo lang ipagpabukas pa. Wag mo lang palampasin ng ilang taon bago ka mag-start. Wag mo lang hintayin magkasakit ka muna at doon mo sasabihin mahalaga pala dapat meron akong healthcare. Okay? Tandaan, the best time to start is now. Okay? Ito yung sample quotation natin. Kung gusto niyo magpa-quotation doon sa mga nag-invite sa inyo, okay? Bigay mo lang yung edad mo, sabihin mo, 40 na ako, pwede ba ako sa K100 plan? Okay, so ayan na yung sample quotation natin ng K100 plan. Terms of payment, pwedeng spot cash, one-time payment lang po yan pag spot cash, no? Nasa 2 years po yung discount. Pag annual, discounted ka ng 2 months, no? Pag semi, 10%, pag quarterly, 3%, pag monthly, no discount. Alright? So ito yung ating IMG bank account kung saan ide-deposit yung ating payment sa ating Kaiser. Okay? Then first, ayan, pag once na na-approve na yung policy mo, magkakaroon ka ng portal. Alright? So again, alagang Kaiser, alaga ka kapatid. Okay, ito yung ito si isang pamilya, no, yung asawa, babae, okay, teacher namatay during COVID, nakuha nila yung insurance claim. Okay, ito naman yung asawa din na babae galing abroad, okay, umuwi, nagkasakit, namatay. At least meron siyang naiwan sa kanyang isang anak, sa kanyang asawa. Buhay pa yung nanay niya at kapatid niya, 4 sila yung ginawang beneficiary. Okay? Ito naman, galing ng Hong Kong yung babae, kinuhanan niya yung asawa niya, ang lalaki, nag-mature yung plan, nakapag-claim na sila ng maturity. Right? Now, pag-usapan naman natin yung mga benefits sa lahat po ng mga meron ng Kaiser. No? Sa lahat ng mga meron ng Kaiser, congratulations. Sa lahat ng wala pa, the best time para makapag-start. At sa lahat ng may Kaiser na hindi pa member, okay, at sa lahat na rin po na mga nandito right now, no? Ito naman yung mga benefits natin sa pagiging IMG member. So, pwede kang mag-enroll sa IMG, mag-member sa IMG, pwede kang mag-Kaiser. So, dalawa yon, no? Iba yung benefits mo sa pagiging IMG member, plus iba pa yung benefits mo kapag meron kang Kaiser. Ano yung benefits pag IMG member ka? Automatic number 1, meron ka ng initial investment na 1,000. Iba yung investment mo sa IMG, iba pa yung investment mo sa pagkakaroon mo ng Kaiser. Okay? Pangalawa, meron ka na rin ditong 100,000 accident insurance. Okay? So iba yung accident insurance mo sa pagiging IMG member, plus iba pa yung accident insurance mo sa iyong Kaiser. Okay? Another benefit ng IMG member, meron ka pang 50,000 burial benefit, iba pa yung term life insurance mo sa Kaiser mo. Okay? Then number 4, additional to na benefits, take note. Sino dito mga OFW? So ibig sabihin, pag OFW ka, nag-member ka sa IMG, ang iyong accidental death benefit, 600,000 pesos. Wala kayong babayarang monthly. Ang membership sa IMG is one-time payment lang na mag-e-enroll ka sa IMG. So pag OFW ka, nag-member ka ngayon, 600,000 ang iyong accidental
death benefit. Plus, no, meron ka pang 150,000 burial benefit. Walang babayarang monthly, kasama yan. Instant benefit mo yan sa pagiging IMG member. Iba pa yung benefits mo doon sa iyong Kaiser. Then, OFW ka, nag-member ka sa IMG, meron ka na rin accidental medical reimbursement benefit, 100,000 pesos. Ito yung kapag na-aksidente, na hospital, na confine, pwedeng makapag-reimburse up to 100,000 pesos. Benefit number 7, acts of terrorism. Okay, ito naman, for example, merong terorista, nagpasabog, merong isang OFW na damay, namatay, ibig sabihin, protektado, may 600,000 ang kanyang beneficiary. Benefit number 8, unprovoked murder and assault. Okay, ito yung pag may nag-amok, okay, nasaksak, namukpok, namatay, unprovoked murder, ang tawag doon, and assault, 600,000 makukuha ng ating family. Okay, another protection mo yan. Number 9, kasama na rin dito accidental disablement benefit. Ito yung pag na-aksidente, may naputol sa parts ng katawan, just like yung ating little finger, may 20,000, pwede kang makapag-claim. Naputulan ng 2 kamay, 500,000, pwede kang makapag-claim. Of course, wala namang may kagustuhan sa mga ganyang pangyayari, pero at least, no, meron tayong protection, no? And kasama na rin na benefit ng isang OFW yung repatriation services natin. Okay? Then benefit number 11, pwede kang maging certified associate financial planner. Pag IMG member ka, libre na lahat ng check-up mo sa Kaiser. Ganon din po sa mga medical services, kasamang immediate family. Okay, pwede kang makapagpagawa ng salamin, lens na lang yung babayaran mo, libre ang frames every year. Pwede ka pang kumausap ng lawyer. Okay, meron tayong legal assistance program, libre na yan, nasa ibang bansa ka or nasa Pilipinas, no, pwede natin magamit yan. Then pwede na rin tayong makapag-share ng free 20,000 sa lahat po ng mga first time na naka-attend ngayon, no, hingin nyo po yung free 20,000 na personal accident insurance nyo po sa mga nag-invite sa inyo. Okay, meron tayong e-book, so kahit nasa ibang bansa ka, pwede mo lang ma-access, mabasa yung ating libro, no? Meron tayong financial video book, meron tayong mga pre-workshop, no, from workshop 1 up to workshop 5, libre na lahat yan. Okay, pwede tayong maging life license, pwede tayong magpa-financial check-up. Pag IMG member ka, tulad ng nabanggit ko kanina, meron ka lang access sa ating mga different financial services tulad ng Kaiser, Manila Bankers Assurance, no? Libre na lahat ng investment seminars, 0% entry fee. Every time na magdagdag ka ng investment mo, may access na rin tayo sa direct trading, sa Palawan, Case Everest, Marketplace, IMG Movies, no? Discounted tayo pagdating sa mga non-life insurance, sa real estate, pagpapagawa ng will and trust, pagbili ng brand new car, discounted na po tayo dyan pag IMG member ka. At the same time, pwede mong gawin ng business, makapag-travel around the world, magkaroon ng pins, ng watch, no? Maging millionaire ring earner, magkaroon ng Rolex watch, free car, free healthcare every year. Okay? Then, meron ka ng sariling portal, code and password, updated tayo daily, meron tayong Neuracash, Dominate, libre na yung paggawa natin ng website, email marketing, affiliate links, naka-ready-made na lahat, gagamitin na lang natin, no? Live webinar, pre-recorded webinar, survey events, stat report, mentoring, kasama na lahat yan, ano, when it comes to digital marketing, content copywriting, and of course, sa lahat po ng mga OFW, meron pang additional na Visa card, saka makaka-attend tayo sa mga exclusive na events and runs ng pag-international. Okay? So again, eto ka, meron ka lang access sa ating mga different financial services. Okay, one-stop shop brokerage company na tayo. So anong meron? Pag IMG member at may Kaiser ka, pag nasa Pilipinas ka, no, ito yung sample natin. Cause of death, sample lang. Okay, accident. IMG member nasa Pilipinas, may Kaiser K100 plan. Magkano makukuha ng family mo? 1 million. Saan galing yung 1 million? Okay, 100,000 sa pagiging IMG member mo. Plus 900,000 sa pagkakaroon mo ng K100 plan. Alright? So yan po yun. Okay? Plus, kasama pa yung Fidelity Life na 50,000. Plus, magkano inabot ng investment mo. Plus, yung Kaiser mo pag nag-matured, makukuha pa rin yung 1.1 million. So yan yung mapupunta sa ating beneficiary o sa ating family.
Okay? Pag OFW ka, IMG member, eto sa lahat po ng mga OFW, no? Pag OFW ka, eto ang laki. Okay? So example, cause of death, accident. Magkano makukuha ng family mo pag accident? 1.5 million pesos. Instant. Okay? Saan galing yung 1.5? 600,000 sa pagiging IMG member mo. Plus 900,000 sa pagkakaroon mo ng Kaiser K100 plan. Plus yung burial benefit mo. Plus yung investment mo. What if yung investment mo, umabot ka na rin ng 1 million? Yung 1 million na yun, makukuha pa rin ng family mo. Plus, yung maturity value ng iyong Kaiser na naipamana mo. Okay, yan po yung makukuha ng family mo. Right? So, anong meron ka? Peace of mind. Okay? Then, tandaan yung ating abundance formula para makapag-start na tayo ngayon. Huwag kakalimutan, no? Bayaran mo yung sarili mo. Pay yourself first. Okay? Huwag na huwag mong kakalimutan yan dahil walang ibang makakatulong sa'yo pagdating ng panahon kundi sarili mo. Mahirap iasa ang retirement fund natin sa mga anak natin, sa government natin. Okay? The best na ngayon pa lang, dapat pinaghahandaan mo yan. Okay? 20% ng monthly income mo, pasahod mo yan sa sarili mo, lagay mo yan sa Kaiser mo, lagay mo yan sa soldibo mo. Okay? Para pagdating ng panahon, di tayo kaawa-awa. Tandaan, the best time to start is now. Okay? Thank you so much. Lagi tatandaan, you will never win if you never begin. Be a winner, win-win ka sa IMG. So once again, ako po yung IMG kapamilya at kapuso. My name is Winifred Pungan Asuncion Jr. Laging nagsasabing, walang mahirap sa taong may pangarap. Okay? So once again, maraming salamat po sa inyong lahat. So dako tayo sa ating question and answer, no? Pag ano man yung mga gusto nyong itanong regarding po dun sa pinag-usapan natin. Okay? Ito na po yung magandang pagkakataon. Okay? Para at least masagot po natin yan. Right? So once again, maraming salamat sa inyong lahat.